Nagbabalik po ang Good Morning Inquiry ngayong araw ng Friday. Roel Perez po. Sabi ko na nga ba. May nakaalala. Kung sino ka man, I love you too. Ira Panganiban po! May tanong pa dyan, anong number? Anong number? Kapag ako ginanon, asar na asar sa akin eh. Anong number? 10,756,200. Ko naman! Gahanap lang ako ng love life eh. Yan. Good morning po ulit sa ating mga kababayan. Sa mga misis, mga gino ng tahanan. Yan. Nasa bahay, yung mga full-time na mga mami. Alam mo ba mas mahirap yung 24/7 nasa bahay? Alam mo, sa atin na nalabas pa para lang magtrabaho ng 8 oras. Alam mo, may mga university sa Amerika na may kurso para sa mga nanay. Dapat. Home management. Home management. Home management. Alam mo, ang daming courses noon ha. Meron yung finance and budgeting. May mga gano'n yun, mga nutrition, mga medical, basic medical, ibang klase yun ha, ibang klase yun. Actually, yun yung sinasabi ko, dapat dito sa Pilipinas, may eskwelahan na mag-imbento ng ganyang kurso. Kasi pag bagong nanay ka, meron kang kukuha ka ng certificate, kahit yung mga 1-year course lang, bago ka magkaanak, 1 year or 2 years, mag-aaral kang maging nanay. Maganda yun, ha? O di kaya, isama sa college subject. Oo, di ba? No. Pero, mas maganda, mas malalim eh. Kasi, kung may finance yan, importante, lalo na sa mga misis talaga eh. Certificate in household management. Di ba? 2 years ka. Di ba? Kaya ako naman binabati, syempre, yung misis ko nasa bahay yan eh. 24/7. Nung araw may misis. Nung araw may misis din ako eh. Di ba? Wala na ako misis ngayon. Pero meron akong anak. Di ba? Walang ginawa kundi manghingi ng pera. Di ba? Doon sa mga nag-aabang ng ATM dahil tinitignan kung may pumasok ng sweldo, good morning. Yun nga. Sweldo ngayon. Di ba? Saan kaya ang lakad nitong mga kababayan natin na pagka-sweldo kasi nag-i-enjoy? Ang alam ko si TJ nag-aaya na nga eh. Oo, dyan daw sa tabi-tabi. Hindi ko maintindihan yung mga tabi-tabi nito si TJ eh. Minsan inayaan niya ako sa kambingan eh. Sabi ko, masarap ba kambing doon? Naku. Hindi ko alam, Kuya Ruel eh. Bakit? Kasi hotdog lang na hotdog lang na pinirito yung Bakit sa kambingan ka pa pumupunta, di ba? Pwede ka naman, Diyos ko, pwede, meron stand yung pure. Siyempre, kambingan eh. Di ba? So, tatanungin mo ngayon kung masarap ba kambing doon. Kasi dito sa atin, pagka kambing ang pinag-usapan, may masarap, may hindi. May malansa, di ba? Nasa galing ng pagluluto yun. Totoo yun. Inaya ko, dyan sa kambingan. Masarap ba ang kambing dyan? Hindi ko alam. TJ! Nag-aaya yan mamaya daw. Sila daw. Kambingan eh, no? Kaya nga eh. Anyway. Kaya lang hotdog ang tinitira. Dinig pala tayo doon, no? Diyan pala si TJ. Sorry, TJ. Sorry. Pinag-uusapan ka namin dito. Pero bilib ako dyan. Bilib ako dyan. Isang beses dumaan yung ating sa video, sa tech, si Shane. Walang salamin. Dumaan si TJ na ganyan. Mas maganda ka pala ka ng walang salamin. Sabi ko, galing mong humirit. Linyang Fernando po. Sabi ko sa kanya, idol na kita. Idol na kita, TJ. Idol na kita. Ang galing ng timing mo. Ang galing mong bumanat. Mas maganda ka pala pag walang salamin. Ganon na ganon. Dapat ka ako natututo kami sa'yo. Diba? Yung mga ganyang hirit, ano yan eh. Galing sa galing sa kaloob-looban mo. Imagine mo. Talagang anong tawag mo? Sincere. Sincere. Hindi yung nambobola eh. Hindi, sincere. Kasi nakikita ko sa mata niya tsaka sa boses niya yung sincerity sa kanyang pagsasabi. Pero sinabi din daw niya kay Lenny. Wala ka pala. Lahat pala sincere ka eh. Anyway, binibiro ko lang si TJ, baka magalit. Lahat pala sincere ka eh. 10:15 na po ng umaga. Nako, dami yung mga pinag-uusapan ngayon.
Teka, basahin ko lang yung mga text. May mga nagte-text din ha. Si Kapopo Villanueva, sabi niya. Sabi niya dito, doon sa proposed minimum salary sa teacher, 36,000. Ang teacher sa Pilipinas ay nasa 400,000 daw. Ang mga police officer nasa 50,000 pesos ang sinasabing sweldohin. Ang mga police daw itinataya ay nasa 150,000. Actually, hindi nga nila tukoy yung eksaktong bilang kasi minsan sinasabi 160, minsan sinasabi sa amin 170. Now, tiyak na hihingi rin ng pay hike ang nurses at iba pang government workers saan kukunin ng Duterte government ang budget para sa salary increases ng halos 1.3 million public employees. Sa bagong taxes tulad niyong sa soft drinks, sa 14 to 15% VAT mula sa kasalukuyang 12%, at iba pang taxes at bayarin o sa domestic at foreign borrowings tulad ng ginawa noon ni Cory Aquino. Galing kay Kapopo Villanueva. Yan nung kasama natin dyan sa ibang kabilang himpilan dati. Pero ito yung nagbo-broadcast na rin. Ang alam ko, 5 to 6 ng hapon. Sa Diwad, 1098. Kada Huwebes. Kung ibigay mo yung sa police, malaki nga yung yun lang actually pagka magkano? Pag magtataas ka ng sweldo sa isang mo 170,000 policemen times 50,000. Di ba? Ang kailangan mong budget is 8.5 billion pesos. Meron tayong 3.3 trillion para next year, di ba? So i-minus mo yun sa 3.3 trillion. Di ba? Kinumpit mo talaga. Talaga, oo. 3,300,000. Ayaw. Di ba? Ito, 3.3 trillion equals, may 3.29 trillion ka pang matitira eh. Ikaw pala dapat ang inilagay. Si Pangulong Duterte in-appoint si RJ. Di ba? 3.9 na yan, di ba? Economic advisor, si RJ. Diba, mo, 3.29. May natira ka pa, di ba? Sulat natin yan, di ba? Wala akong ballpen. Basta tandaan natin, 3.29 na natira, di ba? Ilan yung teacher? Ilan yung teacher? 400,000. Di ba? Sabihin na natin, 50,000 din ibibigay sa kanila, di ba? Di ba? 20 million. Di ba? Minus 36,000 daw sa teacher. 3.29 million. Trillion. Di ba? Di ba? Kinumpit mo talaga ha. Di ba? Magkano billion. Dapat talaga ikaw sa economic advisor. Meron pang 3.27 trillion eh. 3.27. Yan dahil man paglalagay niyan. Education, defense. Ano lang naman yan? Alam mo, sabi nga ng nanay ko nung araw, dito natuto ko kaya na marunong ako mag-budget sa bahay. Sabi nga ng nanay ko, may mga bagay, pag may kailangan kang gastusan ng mas malaki, magbabawas ka lang ng gastos dun sa ibang hindi masyadong importante. Halimbawa, ba't di nila ginawa ngayon yun sa yun 2017? Yun yung sinasabi ko suspecha ko gagawin ni Digong. Kasi pag tinignan mo yung big picture. Si Digong kasi makikita niya yung big picture sa presidente. Ipe-present sa kanya yan lahat eh. Pag tinignan niya yan, pwede niya sabihin, sa bagay. Infrastructure. Yung mga pagbili-bili nga ng yung pagbili ng bigas. Hindi ba marami tayong bigas? Tanggalin niyo yung 50 billion para sa bigas. Ilipat yung sweldo ng pagbili ng military equipments, pinapospone. Di ba? Patigil niyo muna. Ilang magkano yan? 100 billion para dyan sa military. Tigil muna yan. 5 billion lang yung kailangan ng mga sundalo para sumweldo ng ganun lang naman yun eh. Di ba? Ganun lang magbalanse ng budget. Di ba? Sa bagay. Di ba? Dapat kinakausap mo nga si RJ. Si RJ. Huli kami nag-usap nun, ginawa akong ahente nun eh. Di ba? Nang hindi si RJ. Yun na nga, ang alam ko, di ba nalulugi nga yung RJ? Ang alam ko nalulugi. Hindi naman. Di ba? Hindi naman. Break even. It's not making a lot of money, but Vice President ng PAGCOR, si Ardel Ignacio. At saka si Yusek ng tourism, si Kat De Castro. Ayoko ng trabahong yan eh. Mahirap yung trabahong yan, Bok. Alam mo ba yung partner ko sa magazine, hindi na pumapasok sa opisina ngayon. Yusek ng communication. Si George Apasible, di ba? Anyway, nag-uusap kami. Ayan, mga bagong appointees kasi ni Digong. Sabi niya, ba't di ka kasi sumama sa
gobyerno, Ira. Sabi ko, ikaw... Inano ko ba? Pati ka... Sabi ko, ikaw, George, mayamang ka. Sabi ko, marami kang pera. Ako, kumita dili ako. Sipin mo, ang monthly budget ko, 'di ba? Para sa bahay ko, 85,000 pesos kailangan ko bumuo every month. Ang kano sweldo sa gobyerno? Lahat na 'yon. Oo. Magkano sweldo sa gobyerno? 35,000 a month. Magda-divest pa ako ng lahat ng negosyo ko at lahat ng interest ko. Tapos sakit pa sa ulo. Tapos inaaway pa ako ng kapwa ko reporter dahil 'di ba? Dahil dati magkaibigan tayo, ngayon di mo na ako nakakausap. Kaya kulit mo eh. 'Di ba? Ganon, 'di ba? Ganun talaga. Tapos bitin pa ako ng 50,000 para sa gastusin ko sa hindi na kayo na lang, okay na ako rito. 'Di ba? Suporta na lang ako sa inyo from the rear. Anyway, kuha pa rin tayo ng follow-up report dyan sa hinold up na remittance center sa Maynila. Erwin, ano nang balita dyan? Roel at Ira, abot sa 10,293 pesos ang natangay matapos ang hold up pinasangay ng LBC dito sa Recto, Panulukan ng Ligarda sa may Mendiola sa lungsod ng Maynila. Sa investigasyon ng Station 4 ng Manila Police District, nagpanggap na customer ang suspek at pagdating sa unahan ay pinakita nito ang baril sa staff na si Roselyn Malihan sa hiningi ang pera. Sinabi ni Malihan na dahil sa tapos ibinigay niya ang kita na nasa mahigit 6,000 piso at ang kanyang pera na 4,000 pesos. Sa kuha ng CCTV camera ng LBC, nakasuot ng ball cap ang suspect at naka-t-shirt. Matapos ang insidente, agad naman tumakas ang suspect patungo sa direksyon ng Ligarda. Dinala naman sa hintilan ng pulisya itong si Malihan upang maisa ilalim din sa investigasyon. Erwin Aguilar. Anong kulay ng ball cap, Erwin? Ha? Anong kulay daw ng ball cap? Itim? Hindi na nabanggit itong mga Naka-jacket bang itim din? Naka-jacket din bang itim? Ano na? Naka-jacket ding itim? Hindi, naka-t-shirt lang. Okay. Naka-t-shirt. Nakala ko baka punta. Naka-t-shirt. Anong kulay ng t-shirt? Kasi naka-ball cap at saka naka-jacket ako. Yung CCTV kasi black and white naman yun, di ba? Ako ba, niloloko mo, nagre-report ka, Erwin Aguilon? Hindi naman ako nagpaparinig sa'yo. Pwede bang unahin yung white and black? Oo, pwede ba unahin mo yung white and black? Pwede nang white diba? muna. Discriminatory ka. Anyway, thank you, Erwin. 3 minutes kaya sabihin ko black and black. No, Sige na, balik sa inyong dalawa. Maraming salamat, Erwin Aguilon. Yan ang follow-up report dyan ho sa naganap na hold-upan dyan sa Remittance Center, LBC ho. Dyan sa mismong tungki, sinasabing tungki ng Malacanang sa Mendiola. Oo. Samantala, 7 minuto na lang bago mag-alas 10:30 ho ng umaga. Ito mga pinag-uusapan ho namin, yung mga issue na alam niyo yung masarap na talakayin. At yun nga, yung huling binabanggit yung mga sweldo na yan. Kinumpit pa nga talaga ni Ira. Pero unfortunately nga ho, yung sinasabi nga, hindi ho na isali sa talagang 2017 budget. Alam mo kung bakit? Kaya mag-iintay talaga yung ating mga pulis. Alam mo kung bakit ganyang kalaki yan? Alam mo kung bakit ko nasabi yan? Kasi tignan mo ha, doon na lang sa kinikitang extra ng mga senador sa Senado. Bilyon ang ginagastos natin sa Senado para ano? 'Di ba? May may issue na naman na sinasabi na bumabalik daw yung pork barrel na naman. 'Di ba? Yung pork barrel ikinarga nung Aquino administration. Okay, sabihin na natin yung pong ginawang yung pong inilatag na na bill, sinimulan po na Aquino administration 'yan, 'di ba? Ginagawa na lang ulit ngayon ng Duterte. Di ko alam kung itutuloy ng mga tao ni Duterte 'yan. 'Di ba? But Congress kasi yung gumagawa niyan, hindi naman si Duterte, 'di ba? But anyway, ano sinasabi ko? Number 1. Alam niyo kung ilang bilyon yung Presidential Social Fund. Ilang bilyon yung intelligence fund ng presidente, 'di ba? Ilang bilyon yung ginagastos sa Senado for their extra services. Ano ba extra services? Alam naman natin yan, nag-cover tayo sa Senado. Ang isang senador pagka nag-head ng komite, 1 million pesos a month ang extra sweldo. 500,000 pagka tsaka allowance, di ba? Pag umattend ng alam nyo, sa totoo lang ho, no? Sobrang daming excess expenses ang pamahalaan natin para sa mga taong gobyerno na dediretsuhin ko na kayo, hindi naman crucial sa operasyon ng pamahalaan. Sino yan? Legislative. Yan.
Paano kayo naging crucial? Sasabihin nyo, crucial kayo dahil gumagawa kayo ng batas? Actually, yung batas pwedeng gawin ng presidente yan kung gusto niya eh. Di ba? Hindi sa tinatanggal ko kayo sa trabaho ninyo dahil kailangan din kayo doon sa sistema ng gobyerno natin. Ang sinasabi ko, hindi ko kayo kailangan bayaran ng ganyang kalaki. Tama. Diba? Yung sinasabi mo, dapat talaga merong yung pagbabawas. Diba? Para ituon doon sa Para mas doon sa importante. talagang pupuntahan. Oo. Mas importante, yung citizenry na dapat makinabang. Diba? Tsaka totoo yan meron talagang lalaki ng sweldo, may allowance pa, may mga benefits pa. Compared mo naman doon sa mga humihingi natin mga kababayan ng dagdag lang na kakarampot sa ng sweldo, hindi maibigay. Pero pag tininom mo yung sweldo nila, lalaki. Diba? Kaya walang nangyayari. SSS. Isang direktor, 1 milyon, isang buwan ng sweldo. Oo, may 12 allowance. million a year. 'Di ba? 15 ang direktor ng SSS. 'Di ba? 12 million Naku, dami niyan. times 15. 180 million. Pag binigyan mo ng 2,000 peso na pag binigyan mo ng Pensyon. 2,000 peso Dagdag. increase ang mga pensioner ng isang buwan, 'di ba? Magbibigay ka ng 2,000 pesos sa isang buwan sa 90,000 na pensioner. 90,000 ang makikinabang sa isang buwan. Itong mga malalaking mga taong ito na buhaya din talaga kasi 'di ba? pagka sinabi nilang ina-approve ng board, okay na sa kanila. Sabi nga nila, sino ba wala board? Kaya nga sabi nga nila. Sila din. Ang pinagigiitan nila, wala namang bawal sa ginawa namin, in-approve ng board. Walang itinago dito. Kaya lang, ang point ko doon teka muna, pero sabihin mo ng in-approve ng board. Sabihin mo ng legal ang ginawa niyo, pero hindi ba kayo nahihiya? Actually, ang term dyan, it may be legally correct, but is it morally proper? Correct. Di ba? Yun na nga yun di ba? Sabihin mo nang wala kayong nilabag. Sabihin mo nang hindi bawal yung ginawa niyo, pero natatanggap nyo sa sigmura nyo. Tapos pag tinawag kayong immoral, nagtatampo kayo. Lalaki ng mga sweldo nyo, mga animal kayo Di ba? Samantalang yung mga nagko-contribute para dyan sa SSS diba? nyo. Tama yung sabi ng isang matanda Boy, hindi ka pa pinapanganak, nagko-contribute na ako sa SSS. Tapos hingi lang ng kaunting. Hingi lang ako ng 2,000. Ayaw mo dahil mababawasan yung 1 milyon mo. Hindi pa binigay. Matindi talaga. Ewan. Pero yun ang problema talaga. Sana rin ma-address ni Pangulong Duterte yan. Kasi totoo diba, yan. Totoo actually, ang dami talaga niyang dapat na silipin din Ang dami rin niyang dapat na upuan. Oo. Para maiayos talaga lahat. Yung traffic hindi pa niya pinapansin masyado Kasi alam niya, sinabi niya medyo medyo talaga mahirap imposible Kaya hindi pa niya siguro na papagtuunan ng pansin Hindi, dadating siya dyan. Kasi ang masarap kasi sa kanya is, halimbawa, sinabi na niya, si Tugade ayusin mo yung traffic Si Tugade, hindi basta-basta. Napansin mo sa Duterte administration, wala masyadong maraming press release. Di ba? Yung, ganito ang ginawa namin, ganito ginagawa. Walang masyado. Gagawin muna nila, tapos at saka nila sasabihin sa tao na, ito po, ginawa namin Teka, mukhang hindi maganda, aayusin pa namin. Yun yung gusto ko sa kanila. Kasi yung nakaraang administrasyon, ano yun every 4 seconds may press release Di ba? Pag negative pa yung report mo, ano ba yan? Tinatawag ang pansin? Di ba? Kaya, anyway, lahat naman umaasa. Yung sinasabi ko nga lagi. Sana naman ayusin ng Pangulo. No? Tsaka yung ating mga kasamahan niya, mga pulis at tsaka mga sundalo, di intay-intay. Baka naman, at least mayroong pag-asa na nakikita. Meron pa. May nakikita pa tayo. Maitataas ang sweldo. Pero sana pati yung iba, katulad yun, mga teacher. Yung ating mga maliliit na mga manggagawa, dagdagan yung minimum, di ba? Para hindi lang mga pulis ang makikinabang doon sa... Actually, ano naman yan parang snowball yan. Pag tinaas mo yung sweldo ng pulis, syempre magrereklamo yung mga teacher. So, kailangan mo itaas yung sweldo ng teacher. Pag tinaas mo yung sweldo ng teacher, kailangan mo itaas yung sweldo ng kawani ng gobyerno. Di ba? Kasi ganun yun Ganun yung snowball nun Hanggang sa umabot tayo dun sa level na satisfying na yung mga sweldo nila. Doon, matitigil ang korupsyon. Oo, kaya nang bumuhay ng pamilya. Pag kaya na nilang bumuhay ng pamilya sa sweldo nila, doon titigil ang korupsyon. Anyway, wala lang po kaming panahon. Okay. Sa pangalan ng ating mga nakaagapay dito sa ating palatuntunan, sa ating technical side, ang ating sa ating camera muna, si Raul.
Posares, ano? Yan. Posare. Oo, Raul Posare. Yan. Oo. Sa ating technical side pa rin, si Erwin Makatangay, Yan. taga Quezon. Yan. Si TJ, nandiyan TJ sa likod, na mahilig sa hotdog. Sa ating produksyon, si Rose Cabrales. Ang ating writer, si Mama Jimmy Tamayo, tsaka nandiyan na si Len Montaño. Andiyan na. Ang ating desk, si Donna Dominguez Cagullo. Yan. Okay, maraming salamat sa ating mga reporter sa labas kanina na nag-report dyan. Escocio, Erwin Aguilon. Ito po ang inyong lingkod, Ruel Perez. Magpapasalamat lang ako kay Lea Silagan at saka kay Doc Calayan. Salamat po. Good morning po sa inyong lahat at sa lahat po ng nakatutok sa atin ngayon dito sa Good Morning Inquirer. Ako po si Ira Panganiban. Kumakalayan ka na. Oh, teka. Teka, habol. Paano ba ito? Nasaan ba yan? Habol. Dito. Radyo Inquirer 990 Flash Report. Oy, dating mayor ng Valenzuela. Sino yan? Binaril. Jan Escocio. Ano lang, Ruel, Ira, dating barangay captain. Layo na. Dating barangay captain, dead on the spot, itong 52 years old na si Marcelo D. Guzman, ito ay binaril sa ulo sa tapat ng kanyang bahay lang sa P.D. Guzman Street ngayon lang sa barangay Parada, dito nga sa lungsod ng Valenzuela. At ngayon, ito nga ay dating barangay chairman, no? Itong si Marcelo D. Guzman. At ngayon, ito siya naman na nagsisilbing barangay secretary ng barangay Parada, lungsod ng Valenzuela. Antabayan namin follow-up report dyan, Escocio, Radyo Inquirer 990 ba? Nagtatanong kami nag-uusisa. Radyo Inquirer 990 Flash Report. On that note, maraming salamat. Nagpapaalam na po kami hanggang sa susunod na Biyernes. Magandang umaga, mabuhay, happy weekend!